Ang video ko ngayon ay tungkol naman sa sahod. At bago ko ipakita yung sweldo ko sa inyo nitong nakaraang buwan October, ay makichika muna tayo dun sa kumakalat na balita dito na isang factory worker or EPS factory worker na nagtatrabaho dito sa South Korea na sumweldo ng 14 million won at 9 million won. Pero itong 14 million won na sinasabing sumahod doon ng 14 million won, ito ay nagkakahalaga sa pera natin kung i-convert natin ay nasa 560,000 pesos 1 month lang na sinahod. Pero walang naipakitang payslip yung sumahod ng 14 million won. Ngayon, may nagpakita ng payslip na sumahod siya ng 9 million won. Yan, makikita nyo dyan sa screen. Nakalagay dyan, itong payslip na ito mga kabayan ay, kumbaga sa akin, parang wala sa ayos to. Kasi wala halos kaltas. At ang nakalagay doon sa Kibun-gom ay, ito ay basic salary. Kibun-gom, ang nakalagay ay 9,095,000 won. Grabe, 9 million. Basic salary lang, 9 million won na. Kung tatanungin kayo, maniniwala ba kayo dito? Kasi isipin nyo, basic salary, napakalayo ng agwat talaga sa EPS factory worker na ang minimum salary lang monthly ngayon dito sa South Korea ngayong 2025 ay 2,096,000 won. Napakalayo nito. Basic salary 9 million won. Tingnan natin sa bandang huli kung kaya ba nating paniwalaan to. At sa tagal ko na dito sa South Korea, ngayon lang ako nakakita ng company kayang magbigay ng basic salary monthly na 9 million won. Sa totoo lang mga kabayan, hindi porket minimum salary dito ay 2,096,000 won. May ibang kakilala ko dito na ang basic salary nila ay mataas talaga doon sa basic salary talaga ng EPS factory worker dito. Yung mga ibang company dito sa South Korea ay kaya nilang magbigay ng basic salary na mas mataas talaga. Halimbawa, ang basic salary talaga monthly dito sa South Korea ay 2,096,000 won. Yung dalawang kakilala ko dito, yung isa, ang basic salary niya monthly ay 2.5 million won. Tapos yung isa ay 2.4 million won. Yan ay nakadepende sa amo. Kung amo niyo ay mabait at alam naman niya na ang trabaho, hindi kasi para-pareho dito mga kabayan ng trabaho sa South Korea, merong mahirap at may magaan. Kalimitan na nagbibigay ng above sa salary month, basic salary monthly ay yung may mga trabaho mabigat, delikado, masilan, saka ang trabaho ay mahirap. Kaya nagbibigay talaga sila ng mas mataas sa basic salary. Ito na nga, kasi yung nag-post nun sa Facebook ay pinuputak din ng ang dami ng comment, nababas na siya. Tapos parang merong isang nagbigay na nga ng dun sa tao ng patotoo na totoo talaga yung sinasahod nila at ito yung pinakita niya. Nag-comment siya at ito yung i-comment niya doon. Ang sabi para po may idea ka sir, ang work ni, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan, ay sandblaster. Ay ibang klase pala mga kabayan ang trabaho nung sumasahod ng 9 million. Sandblaster, ang sandblaster sahod hourly rate minimum 22,000 won plus overtime niya 28,000 won per hour. Ayun naman pala. Ang isang oras pala niya sa trabaho ay 22,000 won. Napakalayo talaga dun sa minimum salary na ang bayad ay 10,000 won ang isang oras. Doon sa sumasahod ng 9 million won, ang isang oras niya
ay 22,000 won at kapag siya ay nag-overtime, ang bayad sa kanya ay 28,000 won. Kaya malayo talaga ang diferensya at kaya talaga niyang sumahod ng 9 million won. Ayan. Ito po yung ibang payslip niya. Yan, nakalagay dyan mga kabayan. Yung mga payslip, ang pinakamababa niyang sahod ay 5.7 million won, may 6 million won, 7.4 million won, 7.9 million won. Ayan. At ito pa yung isang sabi niya. Ang sabi niya ay wag niyo po ikumpara sa average ng factory worker salary. Ayun. Ibang klase pala itong trabaho niya, sandblaster. Kaya pala malaki ang sweldo. At ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klaseng trabaho dito sa South Korea at isinearch ko sa YouTube, isinearch ko yung sandblaster na trabaho, yan yung lumabas. Parang yung nagtatanggal ng kalawang, tapos yung pangtanggal ng pintura, ini-spray, ganyan pala yan, makikita nyo dyan sa screen, ayan. Kakaiba nga yung trabaho niyan at kayong tatanungin ko, naniniwala ba kayo dito? At kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre naniniwala ako dito. At syempre hindi naman tayo, no, kasi kapwa natin Pinoy yan, dapat nga mas maging proud pa tayo sa kanila kasi sumasahod sila ng malaki, napakaswerte nila, no? Kaya dito talaga sa South Korea mga kabayan ay pakaswertihan din pagdating sa trabaho, pagdating sa amo, pagdating sa sweldo. Dapat nga ay magpasalamat pa tayo kasi Pinoy yung kinuha nila sa ganyang klase ng trabaho. At siguro sa mga susunod, kapag mag-hire ulit yung company na yan, ay Pinoy sigurado ang kukunin yan, lalo pat maganda yung pinapakita ng mga nandiang Pinoy sa company na yan na nagpapasahod ng malaki. Pero, malaki rin naman ang sahod talaga dito sa South Korea. Kumbaga, na-trip nila yung sahod nila kaysa sa amin. Pero yung sahod talaga ng mga factory worker, mga EPS factory worker dito sa South Korea, factory worker ng trabaho mga kabayan ha, hindi sandblaster, ay malaki din naman. Dun sa mga nag-iintay ng employer dyan sa Pilipinas at yung mga nag-a-apply pa lang dito, yung mga nag-aaral ng Korean language, ay wag ninyong i-expect na sasahod din kayo ng 9 million ha. Hindi ganon, hindi pare-pareho mga kabayan dito. Ang minimum salary monthly talaga ng EPS factory worker dito ngayon sa South Korea, ngayong 2025 ay 2,096,000 won. Next year ay tataas na yan. Sigurado, yung mga makakarating dito next year, January, start na ng increase yun. Ang pagkakaalam ko sa minimum salary monthly na ay nasa, tingnan nyo na lang dyan, nakalimutan ko. Siyempre, ipapakita ko rin naman yung sweldo ko. Itong sweldo ko ay halos wala pa sa kalahati nung sumusweldo ng 9 billion won. Ano? Pero masaya na ako dito mga kabayan. Malaki na to. Hindi ko to kayang kitain sa Pilipinas. Ito, ipapakita ko sa inyo yun. Tingnan nyo lang dyan sa screen. At may overtime din naman ako. Yan, nakalagay dyan ang Kibungom basic salary 2,096,270 won. At yung overtime ko, yung Jang Kunro, ang binayad sa akin ay 263,000 won. Tapos yung Yuil Kunro, ibig sabihin ito ay parang day of day of work. Yan, Yuil Kunro, 240,000 won. At itong mga kaltas ko, Sudukse, 39,000 won. Jibang Sudukse, 3,900 won. Kungkang Buhom, 80,960 won. At ang Kukmin ko mga kabayan, ang kaltas sa akin, 100,000 won. At ang net pay ko mga kabayan, ang gross pay ko, yung wala pang kaltas, ay inabot siya ng 2,600,000 won. Tapos nung kinaltasan na, ang lahat ng kaltas ko ay 225,000 won at ang kabuuan ng aking sweldo, yung kinaltas na lahat, yung mga dapat kaltasin, kung bagay net pay ay
2,374,000 won. Ito, i-convert na natin yung 2,374,000 won sa peso. Ito ay papalo na mga kabayan ng 96,000 pesos. Ang laki na, di ba? Kaltas na lahat yan mga kabayan. Malinis na yan. Ang kinita ko sa loob ng isang buwan ay 96,000 pesos sa pera natin. Wow! Malaki na yan mga kabayan. At sa tagal ko na dito sa South Korea, sa loob ng 8 years ko, ay isang beses pa lang akong sumeldo ng 100,000 pesos. Yun lang yun, isang beses lang. At syempre, dyan sa sinweldo ko ngayon, nung last month, nung October, yung sinweldo ko yan na 96,000 pesos, syempre, hindi pa talaga ipon yan. Syempre, papadala pa ako sa pamilya ko ng pambudget ko dito.